Hello everyone, this is Candice Ruggiero from Love Speaks Global and the Beautifully Becoming Movement. I am a host, speaker, coach, and community impact advocate. And today I am honored to partner with Fishes and Loaves Foundation for the Hope for Every Backpack campaign. And our goal is simple, to bring hope, encouragement, faith, and educational opportunities to children from poor communities in the Philippines. As a mom and an educator for over 30 years, I truly believe education changes lives. And wherever you are in the world, you can help. So today, I want to introduce you to the Ferreira family, a beautiful family whose story reflects faith, courage, hard work, and love. Miss Ferreira, kamusta po kayo? Mabuti po. Masaya po kami makilala. Nice. So, mabuti naman po, excited po ako ma-meet kayo. Miss Ferreira, nabanggit po ni na Miss Elaine and Miss Sarah mula sa Fishes and Loaves Foundation kung paano nabago ang inyong buhay matapos niyong makilala ang foundation. Pwede pa ninyong ibahagi or i-share sa amin kung paano nabago ang buhay ninyo? Sa pamamagitan po ng aming Pastor Elaine Eliazar, na-meet po namin ang Fishes and Loaves at nabago po ang aming buhay kasi po sa pamamagitan po ng libreng pakain sa mga bata namin ay nagkaroon po ng pag-asa ang aming buhay. Nasabi ko po sa sarili ko na may pag-asa po pala ang aming buhay. Maraming salamat po sa pag-share ninyo. Napaka-inspiring po ng malaman ng ibang tao na ang isang organization can really change your life. And syempre alam po natin kung gaano kahalaga ang kumain. Like we all need to eat, di ba po? So the fact na natutulungan po tayo ng Fishes and Loaves sa paraan na ganon, malaking tulong po yun. And I'm just glad na natutulungan po kayo sa need na yun. Dahil malaking need po yun, di ba? Ngayon po, Mrs. Ferreira, narinig ko rin po na matapos kayong matulungan ng Fishes and Loaves, kayo naman po ngayon ang tumutulong sa iyong community. Pwede ba ninyong ikwento? Paano po kayo ngayon nagbibigay sa community ninyo? Ngayong pagkatapos po kayong tulungan ng Fishes and Loaves. Sa pamamagitan din po ng pagbo-volunteers po sa aming simbahan, sa CMCC po ay naging party po ako ng volunteers po na kung saan po ay tumutulong po kami, kapareho po ng kids outreach, meron po mga fellowship po sa simbahan, nakasama rin po ako sa tumutulong po sa mga tao po sa aming komunidad. Napakaganda po naman ng puso ninyo. I mean, kahit marami rin po, I'm sure busy kayo or sometimes ang hirap din ng buhay, at least na pinipili pa rin ninyo na tumulong sa iba. Thank you po for that. Miss Ferrara, ilan po ang anak ninyo? 4. 4. Ilan po ang sa anak ninyo ang makakabalik? Ang gusto niyong bumalik sa school? 4. 4 po. Ngayon po, alam po naman natin ang hirap ng buhay ngayon, di ba? Pwede ba ninyong ikwento, Mrs. Ferreira? I'm sure ginagawa niyo lahat ng paraan, nagtatrabaho tayo. Paano po bang mahirap magpadala ng 4 na anak sa eskwelahan po? Mahirap po kasi yung income po talaga. Kasi po sa hirap ng buhay, hindi po kakayanin ng income ng asawa ko ang pong panggasto sa 4 namin na anak. Maliban po sa pagkain. Nahirapan po kami sa pamasahe, sa mga school supplies, sa mga pangangailangan po sa school. Napakahirap po kasi yung income po namin, tamang-tama lang halos sa pagkain lang namin. Kaya sobrang blessed po kami na ang Fishes and Loaves po ay tumutulong po sobra-sobra. Lalo na sa 3 kong anak, nalilibre po ang kanilang pamasahe, nalilibre po ang kanilang school supplies, bayaran po sa school, nalilibre po lahat dahil po sa malaking tulong po ng Fishes and Loaves. Kaya nag-partner din po ako sa kanila kasi nakikita ko na ang ganda-ganda ng mission nila na gusto talaga nilang tumulong sa mga estudyante. Ako naman po, ang gusto ko is spread sa buong mundo. May organization na gustong tumulong. So sana po after nitong interview natin, malalaman nila talaga kung gaano kahalaga ang suporta sa mga estudyante, especially ngayon na ang mahal-mahal po ng mga bilihin ngayon. I'm glad po na nandito kayo na explain niyo po sa mga viewers. Salamat po doon. Edna, pagbalik mo sa school,
Ano ang level mo pagbalik mo sa school? O mag-first year college. Excited ka ba to go to college? Opo. Edna, anong kurso ang gusto mong i-take up? BSNet sa mga special students, mga disabilities. Alam mo, Edna, special education teacher ako ngayon sa Amerika at saka sa daming teacher dito, I must say na isa sa mga pinaka-noble na trabaho ang pagiging special ed teacher. Talagang hindi ganun kadali, medyo mahirap siya, pero yung fulfillment na nakukuha mo pag nakakatulong ka sa mga bata na may more needs, ang ganda-gandang feeling. So I'm so proud of you na yun ang gusto mong trabaho. And hopefully, siguro makapunta ka sa Amerika na maging special ed teacher ka kasi marami ditong kailangan dito ang special ed teacher. Okay? Ngayon, Edna, alam ko ngayon na excited ka bumalik, pero syempre meron pa rin tayong worry kasi parang ang hirap din talaga bumalik sa school ngayon, di ba? Pwede mo bang i-share sa viewers natin, ano ba talaga ang kailangan mo bilang estudyante? Ano yung mga kailangan mo para talagang ready ka to go to school? At saka pag nasa school ka na, ano pa yung kakailanganin mo? So let's start with, ano ang kailangan mo on the first day of school? Ang pamasahe, yung baon ko, yung mga school supplies at school uniforms. So, sa college, meron kayong uniform. Mabuti naman yun para at least hindi araw-araw iisipin mo yung susuotin mo. Gusto ko sanang itanong sa'yo, Edna, ngayon, nasa harap ka with everybody right now, naririnig ka ng buong mundo, magbigay ka ng message para naman malaman nila para saan talaga itong campaign na to. Do you wanna spread anything, any message to the viewers, Edna? Yung campaign na po ito for every student na gusto kong yung mag-aral ulit. May mga hindi po kayang pumunta sa eskwelahan, patulungan, at makapagtapos ng pag-eskwela. And this campaign po is really a big help po sa mga katulad namin at gustong-gusto pa talaga magpunta sa school at makapagtapos. Lalo na po yung kami na nasa mahirap na kalagayan na hindi po kaya makapag-provide sa sarili nila. Napakaganda ng message mo sa viewers. And I'm sure meron dyan matatouch ang heart nila sa pag-explain mo. Talaga, it comes from your heart. Thank you for that, Edna. And Edna, wag kang mawawala ng pag-asa, okay? Always reach for your dreams, no matter how hard it is. And let's say nag-school ka na, talagang study hard, okay? Kasi future mo to, mababago ang future mo kung talagang all out ka sa pag-aaral mo, okay? Never ever lose hope, okay? Edna, ang ganda-ganda ng kurso mo. Ngayon, Miss Ferreira po, kayo naman po, baka gusto nyo magbigay ng message sa viewers as a mom or as, just to like invite them and kung anong tulong talaga ito para sa inyo bilang magulang. Ako po, nananawagan sa gustong tumulong po sa mga katulad namin hirap ng mga magulang na wala po kakayanan magpaaral sa mga anak namin. Lalo na po sa masisipag na mga estudyante. Masakit po sa puso bilang magulang na hindi kayang magbigay po sa mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Kaya po ako nananawagan po sa may mabuting puso na kayo po ay tumulong po para sa aming mga katulad naming nangangailangan. Napakalaking tulong po ito para sa amin na hindi po kami mag-iisip kung anong gagawin namin para sa mga anak namin dahil po nakalaan na po na tulong galing po sa inyo. Sobra pong blessing po ng galing sa Panginoon po para sa amin yun na matulungan po kami na mahirap. Lalong-lalo na po kami na nasa squatter area po. Sobra po kami nangangailangan po. Nako, Gabe, sana po maraming makarinig sa inyo, galing talaga sa puso ninyo. At saka, sinabi nyo galing kayong sa squatters. Ano po yun? Slum area po yun. Alam mo, ito po ang ticket ng mga anak ninyo. Pag makatapos sila, ang ganda-ganda ng kinabukasan nila, 'di ba? So talagang whoever is watching right now, kung nakikinig po
po kayo. Let's open our hearts. Kung meron kayong extra, we have so many families na matutulungan natin. Matutulungan natin mapabago ang buhay nila at mapaganda naman ang katayuan nila sa buhay. Because we all deserve a chance to have a better life. Huwag niyo pong kakalimutan yan na let's be grateful kung tayo medyo nakakaangat, but at the same time, sana magbigay din tayo ng tulong sa iba para lalo pa tayong maging swerte. At the same time, makakatulong po talaga tayo. I'm so proud of both of you for being here on the show. It's not easy, I'm sure. I just want to say thank you po so much to the Ferreira family. Nice to meet you, Edna and Miss Ferreira. Miss Ferreira, thank you so much for opening your hearts po and sharing your story with us today. You know, your family reminds us that no matter how difficult life becomes, family, love, and support should never be taken for granted. The family that stays together, prays together, supports one another, and never gives up on each other. Right po? And that is the greatest kind of family. Kahit na ano po ang katayuan natin sa buhay, pag maganda ang pamilya natin, malapit tayo sa isa, yun ang kayamanan natin, right? And you do not need to be rich to have a beautiful relationship with your family. Again, thank you po, Miss Ferreira and Edna. And to everyone watching right now, I will continue speaking up for these children because I know how important education is. For $10, you can support this campaign. Just $10. $10. That's a Starbucks coffee. And for $50, you can help equip a child for school. Everything po. The child for day one, nandoon po siya. And you can always continue to support them while they are in school. And remember, a backpack is only a symbol. What you are truly giving is hope, dignity, opportunity, and a future. So if this story touched your heart, please support the Hope for Every Backpack campaign. Because together, let's help give these children a brighter future. Thank you po. Thank you, everyone. Thank you, Ms. Ferreira. Thank you, Edna. And have a good day po. Thank you so much. Bye-bye.